Sa pagpapatuloy, dito ay sinabihan ng nilalang na gumagamit ng anino si Killua, na siya na raw ang bahala na lumaban sa lalaki dahil siya naman ay susuporta sa kanya sa gilid gamit ang kanyang ilusyon, at kung makahanap agad siya ng pagkakataon na pumasok sa anino ng lalaki ay tiyak na ang kanilang panalo. Matapos pinasangayunan ni Killua ang mungkahi sa kanya ng nilalang na gumagamit ng anino ay agad na siyang lumipad para muli na naman niyang labanan ang ating bida, samantalang itong nilalang na gumagamit ng anino ay hinanda na niya ang kanyang abilidad para suportahan si Killua sa pakikipaglaban sa ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan ni Killua dahil noong kanya nang inatake si Chushu ay mabilis itong naglaho sa kanyang harapan, dahil ginamit ni Chushu ang kanyang Xingzi secret technique upang mas bumilis pa ang kanyang sarili. Kasabay nito ay nagulat ang nilalang na gumagamit ng anino dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang likod si Chushu at agad naghanda ng pag-atake upang tapusin na niya ang buhay ng nilalang. Dahil dito ay madali lang hinati ni Chushu ang katawan ng nilalang na gumagamit ng anino ng walang kahirap-hirap. Nang muli na namang umatake si Killua sa ating bida ay agad na naman itong naglaho. Tinanong pa ni Killua ang kanyang kasama na gumagamit ng anino na kung ayos lang raw ba ito. Sagot naman ng nilalang na gumagamit ng anino na ayos lang raw siya. Ngunit masyado raw talaga siyang napinsala sa biglaan na pag-atake sa kanya ng lalaki. Si Chushu nang kanyang nakita na buhay pa pala ang nilalang na gumagamit ng anino ay hindi siya makapaniwala dahil nagawa pa niyang nabuhay sa kanyang inilunsad na pag-atake. Maging ang Lord of Thousand Faces ay hindi din makapaniwala sa kanyang nakita dahil malinaw na nahati na raw sa dalawa ang katawan ng nilalang na gumagamit ng anino, ngunit hanggang ngayon ay buhay pa rin siya, at mabilis itong nakapag-recover. Magiging mahirap raw ba ang sitwasyon ngayon ni Chushu? Samantalang itong si Chushu ay kanyang iniisip kung ano ang kanyang dapat na gawin dahil batay raw sa kanyang pananaliksik sa mga sandata ni Tianno ay kanyang nalaman na ang mga nilalang na ito ay hindi mga immortal. Pero kung ganoon sa ganoon kalubhang pinsala ay bakit nagawa niyang makapag-recover ng sobrang bilis? Ngayon ay kinakailangan niyang unahin na patumbahin ang nilalang na ito bago ang iba pa niyang kasama. Nang nakita ng dalawa si Chushu na muli na namang naghanda ng pag-atake ay nakaramdam sila ng pagkabahala. Sinabi pa ng nilalang na gumagamit ng anino kay Killua na ang lalaki raw na ito ay siya na naman ang kanyang pinuntirya. Upang hindi makalapit si Chushu ay ibinuhos ni Killua ang kanyang kapangyarihan para tapatan ang aura na ipinalabas ni Chushu. Kahit umaapaw na ang mga aura ni Killua sa buong paligid ay hindi pa rin nakaramdam ng takot si Chushu at nagpatuloy lang ito sa kanyang paglapit sa dalawa niyang kalaban. Sabay itinaas ni Chushu ang kanyang isang kamay para kanya nang tapusin ang buhay ng nilalang na gumagamit ng anino. At natatawa pa niyang sinabi kay Killua na tigilan na raw niya ang paglaban sa kanya dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya kayang protektahan ang kanyang kasama. Sa ipinakitang kapangyarihan ni Chushu sa dalawa ay halos hindi na sila makagalaw at masyadong nabigla na napapatanong kung gaano raw ba kalakas itong ating bida, kaya napasigaw itong si Killua na kung ano raw ba itong nakakakilabot na sword intent na umaapaw sa kanilang buong paligid, ngunit nagulat si Killua dahil bigla na lang siyang inatake ni Chushu at buong buo niya itong nasalo. Maging itong nilalang na gumagamit ng anino ay hindi pa siya nakapaghanda para tumakas ay bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan si Chushu, kaya nasabi na lang niya na bakit masyadong mabilis ang tao na ito. At wala na ngang sinayang na oras si Chushu dahil katulad ng nauna ay muli na namang hinati ni Chushu ang katawan ng nilalang na gumagamit ng anino. Habang namimilipit sa sakit ang nilalang ay seryoso niyang sinabi sa ating bida na kahit paulit-ulit pa raw niya siyang atakihin ng ganito ay hindi pa rin niya siyang mapapatay. Kaya itigil na raw ng ating bida ang kanyang ginagawa. Pero natatawa lang na tumugon sa kanya si Chushu habang naghahanda ng kanyang teknik, na talagang naniniwala raw ba talaga siya na hindi siya mamamatay sa kanyang mga kamay. Kasabay nito ay biglang pinalobo ni Chushu ang katawan ng nilalang na gumagamit ng anino, kaya nagtataka ang nilalang na kanyang tinanong si Chushu na kung ano raw ba itong kanyang ginawa sa kanya. Sabi naman sa kanya ni Chushu na kanya raw napansin na mayroong kakaiba sa kanyang katawan. Kaya kinakailangan niya itong imbestigahan ng mabuti, ang bawat patak raw ng kanyang dugo at bawat piraso ng kanyang laman kahit ang maliit na hibla sa kanyang buhok ay hindi niya palalagpasin, hindi raw siya naniniwala na hindi niya mahahanap ang kanyang sariling kahinaan. Sa ginawang kilos ni Chushu ay nanlaki na lang ang mga mata ng nilalang na gumagamit ng anino na masyadong nagtataka kung sino raw ba ang tunay na kontrabida sa kanilang dalawa nitong kanyang nakalaban. Dito ay ipinasok ni Chushu ang kanyang isang kamay sa katawan ng nilalang para kanyang hanapin kung saan ang kahinaan nito, at sinabi din niya na sa wakas nahanap na raw niya ang kanyang kahinaan, kaya raw pala hindi siya namatay sa lahat niyang atake dahil hindi pala ito ang kanyang tunay na katawan.
Sa mga sinabi ni Chushu ay nagmamakaawa itong nilalang na gumagamit ng anino sa ating bida na pakiusap pakawalan na niya siya. Pero hindi tumugon sa kanya si Chushu, bagkus natuwa lang ito dahil nakuha na raw niya sa loob ng katawan nitong anino ang totoong pinanggalingan ng kanyang buhay. Nang nasa kamay na ni Chushu ang kahinaan ng nilalang na gumagamit ng anino ay dito makikita na masyado pala itong maliit para madamay sa lahat niyang mga atake kanina. Habang dahan-dahan na naglalaho ang nilalang na anino ay natatawa na tumugon sa kanya si Chushu na mauna na raw ito kung saan siya nararapat na mapunta. Sabay tuluyan na nga na naglaho sa mga kamay ni Chushu ang kanyang nakalaban na gumagamit ng anino, at tumingin ito sa direksyon kung nasaan si Killua. Si Killua nang kanyang nakita na naglaho na parang bula ang kanyang kasama na gumagamit ng anino ay hindi siya mapakali at nakaramdam ng labis na takot sa kanyang sariling buhay dahil batid niya na siya na naman ang isusunod ni Chushu. Natatawa pang humihingi ng paumanhin si Chushu kay Killua dahil late na raw siya para tulungan ang kanyang kasama. Sabi naman sa kanya ni Killua na inaamin raw niya na masyadong kahanga-hanga ang lakas ng ating bida, at ngayon wala nang manggugulo sa kanilang dalawa. Maaari na raw silang maglaban ng one-on-one. Sa sinabi ni Killua ay ipinikit lang ni Chushu ang kanyang mga mata at kanyang iniisip kung ano ba ang kanyang dapat na gawin sa babae na ito. Sabay sinaad ni Chushu kay Killua na mali raw ang kanyang inaakala, dahil sa sitwasyon ngayon ay dalawa na naman sila ang makikipaglaban sa kanya. Sa sinabi ni Chushu ay nagulat si Killua dahil paano raw siya mananalo kung dalawa ang kanyang makakalaban, samantalang natapos na nga ang Star God sa kanyang pakikipaglaban sa nakasuot ng purple na balabal na mayroong isang mata at tuluyan na itong lumabas sa Void Portal. Si Killua nang kanyang nalaman na talagang natalo na ang isa pa niyang kasama ng Star God ay hindi siya makapaniwala na halos hindi na siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Wala na ngang sinayang na oras ang Star God dahil agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para kanyang atakihin si Killua. Kasabay nito ay pinakawalan na nga ng Star God ang malaki niyang bulalakaw papunta sa direksyon ni Killua. Nang tatama na sana kay Killua ang malaking bulalakaw ng Star God ay matagumpay naman niya itong naiwasan, pero mahahalata sa kanyang buong katawan na siya ay masyadong nanginginig. Pero laking gulat niya nang pagtingin niya sa kanyang likod ay nandoon na si Chushu para bigyan siya ng malakas na pag-atake, kasabay nito ay sinuntok ng sobrang lakas ni Chushu si Killua, dahilan upang siya ay tumilapon papunta sa ibaba. Sa sobrang lakas ng suntok ni Chushu ay lumubog sa pinakailalim ng tubig si Killua. Makalipas ang ilang sandali ay makikita itong si Killua na lumutang-lutang sa itaas ng tubig at hindi na niya kayang igalaw ang kanyang sariling katawan. Nang nakita ng Star God na hindi na makagalaw si Killua ay sinabi niya sa kanyang Panginoon na wala na raw lakas ang kanilang nakaharap na lumaban sa kanila. Agad lang naman siyang inutusan ni Chushu na kanya raw isil ang cultivation ng babae at dalhin niya siya sa kanya. Sa ginawang utos ni Chushu ay agad na naghanda ng teknik ang Star God upang masil na ang cultivation ni Killua habang hindi pa ito makagalaw dulot ng pinsala na kanyang tinamo. Dahil sa ginawa ni Chushu ay nagtataka na nagtanong sa kanya si Killua na bakit hindi pa niya siya pinatay. Ayon naman ni Chushu na malaki pa raw ang kanyang pakinabang sa kanya, kaya hindi muna niya siya papatayin ngayon. Nang tuluyan ng naigapos si Killua ay nagulat siya dahil kanyang nakita sa kanilang harapan ang Lord of Thousand Faces na naghihintay sa kanila. Kaya agad na sinigawan ni Killua ang Lord of Thousand Faces na isa raw siyang malaking tanga dahil bakit hindi pa siya tumakas dito. Sabi naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na kung mamamatay raw dito si Killua ay ano pa ang silbi ng kanyang buhay kung hindi na niya siya makikita. Idinagdag din ng Lord of Thousand Faces na kahit magkasama raw silang dalawa na bilanggo ng kanilang kalaban ay hindi siya malulungkot dahil sa buong oras ay palagi silang magkasama sa hirap man o ginhawa. Si Chushu na nakikinig sa pinagsasabi ng Lord of Thousand Faces ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil ang lalaki raw na ito ay magaling umarte. Sabay tinawag ni Chushu ang pansin ng dalawa dahil nakakaawa raw ang kapalaran ng dalawang magkasintahan na nahulog sa kanilang mga kamay. Kasabay nito ay agad na tumalikod si Chushu na kanyang inutusan ng Star God na bantayan raw niya dito ang dalawa para hindi sila makatakas, dahil ngayon ay pupuntahan niya ang iba pang mga kalaban para sila na naman ang kanilang aasikasuhin. Sa kabilang banda ay dito makikita si Meng Dai na nakatingin lang sa malayo at malalim ang kanyang iniisip na ang sitwasyon raw nila dito ngayon ay pansamantalang bumalik sa normal, naisip din niya na kumusta na raw ba ngayon ang kanyang manyakol na disciple. Pero natigil ang iniisip ni Meng Dai dahil tinawag ng Dragon God ang kanyang pansin, sinabi din sa kanya ng Dragon God na nag-alala lang raw siya ng walang dahilan sa isang tuso na tao,
At mayroon din siyang magandang balita dahil nagawa ng nalutas ni Chushu ang lahat niyang kalaban at ngayon ay papunta na siya dito. Sa ibinigay na magandang balita ng Dragon God ay hindi mapigilan ni Mengday nang umiti dahil sa labis na kasiyahan. Ngunit muli na namang natuon ang pansin ni Mengday sa Dragon God dahil pinaalam sa kanya ng Dragon God na sobrang bilis raw ang paglakas ni Chushu. Ang kanyang lakas ngayon ay lagpas pa sa pag-unawa. Hindi lang doon dahil maging ang babae na kasama ni Chushu ay malakas din at ang higit sa lahat sobrang ganda din niya. Dahil sa mga nalaman ni Mengday ay labis siyang nagulat na kanyang tinanong ang Dragon God na ano raw ba ang kanyang sinabi na mayroon na namang kasama si Chushu na isang magandang babae. Talagang itong kanyang manyakol na disciple ay muli na namang nagdala dito ng isa pang babae. At mas lalong nainis si Mengday nang pinasangayunan ng Dragon God ang kanyang katanungan. Wala na raw pag-asa si Mengday dahil hindi na makontrol si Chushu pagdating sa mga babae, pero sinigawan ni Mengday ang Dragon God dahil paano raw ba siya naglakas ng loob na tumawa sa ganitong sitwasyon, sa nakita raw niya ngayon ay hindi siya isang dragon kung hindi isang babae na lobo. Sa ipinakitang ugali ni Mengday ay mas lalong natawa sa kanya ang Dragon God, bakit masyado raw siyang balisa, natatakot raw ba siya na baka kunin niya sa kanya si Chushu. Muli na namang nainis si Mengday sa pang-iinis sa kanya ng Dragon God dahil kapag hindi raw siya makapagpigil ay baka sisirain niya ang bibig ng Dragon God. Lumipat naman ang eksena kung saan nagaganap ang laban ng mga Battle Puppet at ang taga Thunder God Clan. Makikita dito ang patriarka ng Thunder God Clan na lumingon sa kanyang likod dahil mayroon itong nakita na isang individual na biglaan na dumating. At nang malinaw na niyang nakita na ang biglaan pala na dumating ay ang kanyang kaibigan na si Chushu ay masyado siyang natuwa dahil sa wakas ay nagbalik na raw siya. Agad lang naman nagbigay ng paggalang si Chushu sa matandang patriarka na si Lei Yuan. Sinabi pa ng matanda kay Chushu na ang lahat raw niyang clan ay lalaban sa tabi ng ating bida hanggang sa huli. Matapos sabihin ng matanda ang salitang yun ay tumingin si Chushu sa mga sandata ni Tiannu na papalapit na sa kanila at kanyang sinabi sa matanda na bago raw nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap ay kinakailangan na kanila munang asikasuhin ang mga natirang Saint King na kanilang kalaban. Dito ay agad na umatake sa kanila ang sandata ni Tiannu na mayroong antas na Saint King. Ngunit makikita lang itong si Chushu na nakangiti habang nagpapalabas ng malakas na sword intent sa kanyang katawan, at sabay kanyang hinarang gamit ang kanyang sword intent ang pinakawalan na atake ng sandata ni Tiannu na mayroong antas na Saint King. Nang nakita nitong sandata ni Tiannu na madali lang naharang ni Chushu ang kanyang pinakawalan na atake ay masyado siyang nagulat, sobrang lakas raw ng tao na ito, hindi na raw siya nagtataka bakit madali lang niyang tinalo si Killua maging ang dalawa pa niyang mga kasama. Pero hindi pa natapos magsalita ang sandata ni Tiannu na mayroong antas ng Saint King ay sa isang iglap ay bigla na lang lumitaw si Chushu sa kanyang harapan at binigyan siya ng malakas na suntok, dahilan upang siya ay tumilapon. Sabay tinawag ni Chushu ang iba pa niyang mga kasama, dahil ngayon ay panahon na upang kanilang tapusin ang mga sandata ni Tiannu na umatake sa kanila. Sa pangunguna ni Chushu ay nagkaroon ng lakas ng loob ang lahat ng mga mandirigma na sila na naman ang umatake sa mga sandata ni Tiannu. Ang pag-alinlangan nila kanina ay napalitan ng tapang ng dahil sa pagdating ng ating bida na pinamumunuan silang lahat. Makikita naman itong dalawang babae ng ating bida na kanilang pinapanood ang nagaganap na laban sa pamumuno ni Chushu. Habang kanilang pinapanood kung paano lumaban si Chushu ay hindi sila makapaniwala, at nasabi nitong Dragon God na sa ikli lang raw na panahon ay sobrang lakas na ni Chushu. Nasabi din itong si Mengday na hindi raw niya inaakala na ganito nakalakas si Chushu. Kapag sila ay nakabalik na doon sa Tianqiong continent ay tiyak na ituturing siya bilang kataas-taasang Supreme Overlord. Sa kinaroroonan naman ni Chushu ay dito makikita na kahit hindi pa nakapag-recover ang sandata ni Tiannu sa paunang atake ng ating bida ay muli na naman siyang inatake ni Chushu, at kasabay nito ay ibinagsak ni Chushu ang katawan ng nilalang sa iba pang mga sandata ni Tiannu, dahilan upang nagkaroon ng malakas na pagsabog. At ang lahat ng mga tinamaan nito ay agad na wala ng buhay at maging sila ay tumilapon sa malayo. Matapos ubusin ni Chushu ang lahat ng mga sandata ni Tiannu ay seryoso siyang nakatayo sa harapan ng mga walang buhay na mga halimaw habang kanyang tinitingnan ang kanyang isang kamao. Ang kanyang dalawang babae na pinapanood ang kanyang laban ay labis silang natulala, dahil ganoon lang raw kabilis inubos ni Chushu ang lahat ng mga sandata ni Tiannu nang siya lang mag-isa. Sa isip-isip naman ng ating bida na parang mayroon raw hindi maganda dito, dahil inubos na raw niya ang lahat ng mga sandata ni Tiannu. Ngunit wala man lang ginawa si Tiannu para dito, nananatili pa rin siyang tahimik sa kabila ng lahat.
Pero hahayaan lang raw muna niya ito sa ngayon, dahil ang mas importante niyang dapat gawin ngayon ay puntahan ang kanyang master. Matagal na raw silang hindi nagkita, at natitiyak niya na masyado nang namiss ang kanyang master sa kanya, at balak din niyang diligan ang kanyang master bago niya iisipin ang patungkol kay Tianlu.